Nung duwi kakabsat kin gagayem ti pamati, taimbag nga bigat kada kay amin. Ada tayo na apo ti may katwalo nga aldaw iti misa di Galio. Kayat kumana po ating arugyan, ti may isang istorya nga da kampay kano talo nga agagayem nga nagdapuda ti na duma-duma nga probinsya ket jay nagsisinarak da di Manila ket naggagayem da ket nagbabarkada da, so they've been the best of friends. Ket kas kadaywan taggagayem adamot tagitit kuna tayo panawon nga agpipinalastog. Amen. May saaldaw nagpinalastog da. Kunada kitantay man, tignan nga natin kung sino ang pinaka mas magaling na lolo. Kunana diyo muna, yung lolo ko 65 years old. Kaya niyang magkatay ng baboy ng 3 hanggang 5 sa kalahating araw. 3 to 5 pigs. Kunana mo diyo may gada, wala kayo? Yung lolo ko, 70 years old. Kaya niyang magkatay ng 8 to 10 na baboy. Maghapon. At hindi lang yon. Kaya pa niya magbisikleta araw-araw. Yan ang lolo ko. At yung ikatlo naman, winika niya. Ay, wala kayo sa lolo ko. Di hamak na malakas at magaling ang lolo ko sa inyo. Yung lolo ko, 85 years old. Lagi siyang nagkakatay buong araw at magdamag. Pakilingon nga po natin ang ating katabi at pakigreet sila ng bawat gising is a blessing. Every morning is a blessing. At sabihin po natin, ika'y pinagpala. Ano ang iyong dala? Ayan. So medyo nagising po tayo. Maganda po dahil pandemya, so hindi po halata. Dahil naka-face mask po tayo. Amen? For the past few days, I've been reflecting on the graciousness of God. God, as a generous giver of gifts, tayo'y pinagpala ng Diyos. At ang ikalawang araw ng Misa de Gallo, ito'y patungkol sa kapanganakan ni Juan Bautista. The naming of John. And the name John means the Lord is gracious. Managparabor ti Dios. Nuhintay kitain, pudno nga managparabor ti Dios, kada Zacarias ken Elizabeth. Gapuanan ti adu nga panawon, after years of waiting, sinungbatan na Apo Dios ti kararagda. They were given a child despite all the odds. They were already old and Elizabeth was sterile that were up against them. But something was remiss somewhere, for Zechariah had to become mute before the promised grace is fully realized. Naumel ni Zacarias, gaputa haan nga namati iti pakdaar ti anghel ken iti imbaga ti Dios iti anghel para ken ni Zacariah. Zechariah failed to acknowledge God's goodness by doubting how the Lord can truly show His graciousness to them. He failed to see that God takes him and his prayers seriously. Pinapalala po sa atin na pag tayo nagdasal ng taimtim sa Diyos, seryoso ang Diyos. Sinasagot at pinapakinggan ng Diyos ang ating mga dasal. Meron po isang kwento, isa pong dalaga na na-inlove siya sa isang Muslim. And this lady was a devoted Catholic.
And she really wanted to convert her boyfriend so that she could marry the man she loves. As devoted, religious person, she devoted much time in prayer for the man to be converted to her faith. She prayed not only for the man to embrace her faith, but that he would deeply fall in love with the Catholic Church that she loves. So ginawa po ng dalaga, she prayed day and night, offered novena prayers left and right, prayed all formula prayers that she knows. Siguro tinawagan niya na lahat ng santo at santa, mga anghel. Her main intention deeply entrenched in her heart, she would tell God, Lord, make him fall in love deeply in the Catholic Church that I love. Then the miracle that she has been hoping for happened, as if like a Damascus experience kind of thing, abrupt and quick. The man fell in love with the church, so in love that he wanted to convert, be baptized, and you know what happened? Eventually become a priest. Zechariah may have prayed seriously hard for that particular intention. When the Lord made his presence felt, it was clear that it was a response to a long sought for blessing. Your prayers have been answered, the angel said. We've been praying for the past few days. And the days that passed would speak about that we've been long praying. Imagine, for been 8 days and tomorrow will be the last day of prayer. You could just imagine that this is what we call introducing to us that it will become a habit that will be more prayerful every day of our life. Have you not realized after all that each day that we celebrate the Misa Aguinaldo, it makes us to be more prayerful as a person, as a family, as one community. We have a lot of desires in our heart that we would like to tell God. We have a lot of desires praying for. But see, it has to be consistent. It has to be persistent. It has to be fervently asked. When we say consistent, fervently asked, ibig po sabihin, taimtim po tayong nananalangin. Ano po ang ating mga dalangin at hinihiling sa 8 araw ng ating Misa de Gallio? Hindi lang po tayo dapat humihingi. Dapat, meron din po tayong binibigay at pinabahagi natin ang ating mga dinadala sa buhay. Sabi ko po kanina sa inyo, let us tell one another, ako'y pinagpala. Ano ang aking dala? Ano po ba ang iyong dala ngayon? Kagaya ni Juan Bautista sa kanyang kapanganakan, dala niya ang kasunduan ng pagbabalik loob sa Diyos. Pagbabago, pagpapatawad, at pagmamahal. Kapag tayo po ba'y dumarating, ang lahat po ba'y natutuwa, nagagalak, dahil ang dala mo ay katahimikan at kaayusan at pagmamahal. O baka naman, meron kasing mga tao na kapag sila'y dumarating, umiiwas ang mga tao. Kasi ang dala lagi ay pagpupuna, paglalait sa kapwa, naghahanap ng gulo, o laging tumatawag ng pansin,
Kaya mas mainam na lang na iwasan. Tatay Apo, kung na di kanta iti parbangon, tingdingin nyo mala po nagpipintas si kanta Ilocano, Tagalog, English, Italian, French, na duma-duma po. May Tibila Verde na nagpipintas na duma-duma nga klase ti kanta. Kahit amok nga no, nagtugtugan ka, kumarubuso kayo mo nga agrubuat. Kung na apo di kanta ti parbangon, no naparabor ka nga tao, naragsak ka, ken paraburan na ka ti Diyos tatidog nga biyag. No naparabor ka nga tao, naragsak ka, ken paraburan na ka ti Diyos tatidog nga biyag. Isu, haan kang agin imot, ken agmurmuryot. Hang ka agim imot, ken agmurmuryot. All who heard these things took them to heart, saying, "What then will this child be?" Kuna ti Banghelyo, anyan tunga ti pagbalinan na dayto nga ubing. Kinun kuna dagiti amin nalawag ngamin nga daken kuana ti panakabalin ti Apo. We often marvel at the work of the Lord in our lives. Ito ang dala ni Juan sa kanyang kapanganakan. These things we need to ponder in our heart, allowing the hand of the Lord to touch our lives. Kaya po, tinatanong din po tayo ng Diyos sa ating pagdarasal, ano rin po ba ang dinadala po natin na pwede po nating dalhin sa ating pamilya, sa ating komunidad? Naway pagpalain tayo ng Diyos at maging tagapagdala tayo ng kanyang biyaya ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagmamahalan at kabutihan. Ganap na matatanggap natin ang biyaya kung ang nilalaman ng ating puso na siyang ating dinadala ay ang pagmamahal, pagpapatawad natin sa ating kapwa. Hinahamon tayo ng ikawalong araw ng Misa de Gallo. Gusto mo bang maging masaya at lubusang pinagpala? Makipagsundo, magpatawad, at magmahal. Ika'y pinagpala, ano ang iyong dala?